Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Araw at gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituin nagninig. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, hanaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, gumawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sino ba sa atin ang ayaw maging masaya? Lahat naman, isa yan sa ninanais natin, ang maging masaya. But what is the secret of being happy? Yan ang tinuturo sa atin ng santo na ating inaalala ngayong araw. Si San Lorenzo ang diakono. In order for us to be happy, let us pray that we might become like Saint Lawrence. Serve others with love. Forgive others from your heart. And put God first in your life. Kaya nga kahit na pinahirapan si San Lorenzo, nanatili siyang masaya. Hindi dahil walang problema, walang sakit ang kanyang buhay, kundi dahil malaya siya at pinagkalooban siya ng grasya ng tuwa galing sa Diyos. Mahirap maging masaya na wala ang Diyos sa buhay mo. Kaya aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan hinanap natin ang tuwa, ang saya na wala ang Diyos. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan naghanap tayo ng tuwa at saya sa pagkakasala. Sa ating mga pagkakamali at kahinaan, tayo magpakumbaba. Hilingin natin muli ang kanyang awa para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap naman ang pagtupad ng tungkulin ang kanyang pinangaral. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat, sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang maghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob
at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng inahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpapautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita ay hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi mangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay, sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Mga kapatid ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. May tanong lang po ako sa inyo. Kailan ka magiging masaya? When will you be happy? Kapag huminto na ba sa pambababae
yung mister mo, yung asawa mo, kapag iniwan na niya yung kabit niya o yung anak niya sa iba, kapag hindi ka na niya inaaway, minumura o sinasaktan, kapag masunurin na ang asawa mo sa'yo, kailan ka magiging masaya? Kapag wala ka ng utang? Kapag meron ka ng 1 milyon o 1 bilyon sa iyong bangko? Kapag natapos mo ng napag-aral yung anak mo, yung pamangkin mo o yung apo mo? Kapag may bahay ka na ba, sasakyan o naging successful na yung negosyo mo? Kailan ka magiging masaya? Kapag nakasundo mo na ba yung hipag mo? Kapag bumait na ang biyenan mo sa'yo, kapag humingi na ng tawad yung kapatid mo na nakasakit sa'yo, kapag tumigil na sa paninira sa'yo yung kapitbahay mo, kapag na-appreciate na yung lahat ng sakripisyo na ginagawa mo, dun ka na ba magiging masaya? Ngayon, may isa pa po akong tanong sa inyong lahat. Kailan kaya mangyayari ang lahat ng ito? Kailan kaya mawawala yung problema mo sa relasyon? Kailan kaya mawawala yung problema mo sa pera? Kailan kaya matatapos yung pagsubok nyo sa pamilya? Kailan kaya darating yung panahon na wala ka nang iniisip o inaalala? Mga kapatid, sa totoo lang, baka hindi dumating ang araw na yon. Dahil habang tayo po ay nabubuhay, palaging may problema. Amen? Kapag bata ka, problema mo ang pag-aaral mo. Kapag nagtatrabaho ka, problema mo, pera. Kapag nag-asawa ka, mas malaking problema. May problema ka sa relasyon. Kapag tumanda ka na, problema mo ang kalusugan mo. Amen? At minsan kapag nalutas mo na yung isang problema, meron na naman darating na panibagong problema. Hindi po ba? Isipin niyo po ang pagsubok, ang mga problema, parang alon ng dagat. Kapag natapos yung isa, meron na namang kasunod na isa. Kaya kung hihintayin mong mawala muna lahat ng problema mo bago ka maging masaya, baka maging miserable ka palagi. Kung hinihintay mo na maging perpekto ang buhay mo, mawala lahat ng pagsubok mo sa buhay mo bago ka maging masaya, hindi ka magiging masaya habang buhay. Amen? Kaya huwag natin tanungin ang ating sarili. Ano bang problema ko? Ang mas mahalagang tanong ito, pinipili ko bang maging masaya kahit na meron akong problema? Kasi ang mabuting balita, kaya mong maging masaya kahit na hindi masaya ang iyong kalagayan. At yan po ang halimbawa pinakita ni San Lorenzo ang diakono sa ating lahat. Ayon po sa kasaysayan, si San Lorenzo ay isang diakono ng simbahan nung panahon po na inuusig, pinapatay ang mga Kristiyano na mga Romano. Nagsilbi po siya, naglingkod po siya sa mga pinakamahihirap, pinakain po niya ang mga nagugutom. Pero nalaman po ng emperador, may pera ang simbahan. Kaya anong ginawa nila? Nilusob po nila si San Lorenzo, ang humahawak ng kayamanan ng simbahan, hinahanap po ang pera. Pero sumagot po si San Lorenzo ng ganito. Pinakita niya yung mga mahihirap, yung mga balo, yung mga ulila. At sabi po niya sa emperador, ito po ang kayamanan ng simbahan. Kahit na napapaligiran po ng kahirapan, gutom at pagdurusa si San Lorenzo, hindi po siya nalungkot, hindi siya na-depress, hindi siya nawalan ng pag-asa. Diba? Minsan, hindi natin mapigilan. Kapag merong mga ibang taong negatibo, pati tayo nahahawa, nagiging negatibo din tayo. Pero hindi nangyari yan kay San Lorenzo. Oo, negatibo man ang karanasan ng ibang tao, pero nanatili siyang positibo sa gitna ng kadiliman. Mas pinili ni San Lorenzo na makita ang pagpapala ng Diyos kaysa sa tignan niya o mag-focus siya doon sa paghihirap o pagdurusa ng iba. At dahil po sa galit ng emperador kay San Lorenzo, dinakip po siya at pinasunog. Pero ayon po sa kwento, habang daw po sinusunog si San Lorenzo sa ibabaw po ng bakal, hindi po nawala yung kanyang pananampalataya. Hindi po nawala yung kanyang pag-asa, yung kanyang kagalakan. Kaya nagawa pa po niyang magpatawa eh. Ang sabi po niya doon sa mga sundalo, "Hoy, baliktad niyo na ako.
Nasusunog ng likod ko. Ayaw daw po niyang ma-overcook. Hindi po ba nakakamangha ang santong ito? Kaya pa niyang tumawa, kaya pa niyang magbiro sa gitna ng kanyang pagdurusa. At hindi po ba yan ang isang kahulugan ng kabanalan? Ano ang kabanalan? Ito ay ang pagiging masaya sa gitna ng lungkot, pagsubok o paghihirap ng buhay. Being holy is not being perfect, but to be holy is to be happy even if life is not perfect. Amen? My dear friends, every day we have two choices in our life. You can choose to be a victim or you can choose to be a victor. You can choose to feel sorry for yourself. Or you can choose to become stronger because of what happened to you. You can choose to complain. Or you can choose to be grateful. You can choose to focus on your wounds. Or you can choose to focus on God's healing. You can choose to live in fear. Or you can choose to walk in faith. You can choose to let your problems define you. Or you can choose to let God's promises direct you. Remember, what happened to you is not always your choice. But how you respond is always your choice. Hindi naman natin mapipigilan o mapipili yung mga problema o pagsubok na darating sa ating buhay. Kahit na sabihin mo, mabuti ka, matyaga ka, mapagpasensya ka, tapat ka sa Diyos, meron at merong problema, meron at merong pagsubok, hindi natin mapipigilan yan. Pero hari nawa, piliin mong maging masaya kahit na mahirap ang buhay. Piliin mong ngumiti kahit na may luha minsan. Piliin mo pa rin magpasalamat kahit na merong kulang. Piliin mong umasa kahit na sa tingin mo wala ng pag-asa. Kasi kung iisipin niyo po, ano bang mas mabuti at maganda? Yung malungkot o maging masaya? Siyempre, yung maging masaya, hindi po ba? Kung ganun, bakit hindi mo piliin maging masaya palagi? Walang pumipigil sa'yo para maging masaya. Ikaw lang. Amen? Huwag mo sisisihin ang ibang tao. Nasa'yo ang susi para maging masaya ka palagi. Amen? Hindi ko po sinasabi na dapat magkunwari kayo na walang problema. Hindi ko sinasabi na itanggi mo yung sakit o lungkot na nararamdaman mo. Ang ibig ko lang po sabihin, huwag mong hayaan na nakawin ng mga problema mo yung kagalakang binibigay ng Diyos sa iyo araw-araw. Remember, God is our joy. And every day, God blesses us. Nasa iyo na lang. Kung bubuksan mo ang palad mo, ang puso mo, ang isip mo, para makita mo at matanggap mo ang mga pagpapala ng Diyos. Pero kung sarado ang iyong mga palad, saradong puso mo, saradong isip mo, talagang wala kang makikita at wala kang mararamdaman na tuwa at saya. Hindi po ba, mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay hindi po walang krus. Ang tunay na Kristiyano ay yung marunong ngumiti kahit na meron siyang pasan na krus. Kaya naalala ko po si St. John Paul II. Ang ganda po nung kanyang sinabi minsan. St. John Paul II taught us, God made us for joy. God is joy. The joy of living reflects the original joy that God felt in creating us. Napakaganda po. Nilikha daw tayo ng Diyos para sa kagalakan. Ang Diyos mismo ang bukal ng kagalakan. Kaya kapag pinipili mo ang maging malungkot, nilalabanan mo ang kalooban ng Diyos. Di po ba? Kaya kung namumuhay po tayo na puno ng pag-asa, pasasalamat, pagtitiwala, pinapakita natin ang muka ng Diyos. Kaya nga, gusto ko po kayong tanungin, why be miserable if you can be joyful? Bakit ka malungkot kung pwede ka namang maging masaya? Hindi ba mas magaan ang buhay kapag marunong kang ngumiti? Amen?
Hindi po ba mas masarap mabuhay na meron kang pag-asa, na pupuno ka ng kapayapaan sa iyong puso, kesa sa araw-araw nagrereklamo ka? Kasi kung araw-araw kang nabubuhay sa galit, sa sama ng loob, sa inggit, sa takot, kahit na buhay ka pa, parang nasa impyerno ka na. Hindi po ba? Pero kapag pinipili mong magpasalamat, magtiwala, pinipili mong mahalin ang Diyos, ang iyong kapwa sa gitna ng iyong paghihirap, di ba? Kahit na buhay ka pa dito sa mundo, parang nasa langit ka na. Amen? Kaya nga po mga kapatid, huwag nating ipagpaliban ang kaligayahan. Do not delay your joy. Huwag mo sabihin, magiging masaya lang ako kapag. Hindi po. Burahin niyo po ang linyang yan sa inyong isip, sa inyong puso. Ang sabihin mo araw-araw, magiging masaya ako ngayon dahil kasama ko ang Diyos ngayon. Wala ka mang pera, hindi kayo magkaintindi ng asawa mo, may sakit ka, pwede kang maging masaya basta't nandyan ang Diyos dahil ang Diyos ang nagpupuno ng ating saya. Amen? Ang pinakamagandang araw para maging masaya ay hindi po bukas. Ang pinakamagandang araw para maging masaya ay palaging ngayon. Dahil ang bawat araw, bigay po ng Diyos sa atin bilang regalo. Amen? Mga kapatid, tandaan mo, pwede kang mamili. You always have a choice. Hari nawa, piliin mong maging masaya. Dahil wala nang ibang pinakamabuti, pinakamagandang karanasan, hindi yung ikaw ay masaya sa gitna ng buhay na ito na pinagkaloob ng Diyos. At para po tayo'y manatiling masaya, magdasal tayo at magpatulong tayo kay San Lorenzo. Sabihin natin sa kanya, San Lorenzo, tulungan mo kami, gabayan mo kami, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. At isabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga diakono ng simbahan naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga dukhat naway pahalagaan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo ang mga kahilingan, nilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak, na bubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Lorenzo, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amaha, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, pusong bukas sa iyong tawag. Sa bawat hakbang ng aking buhay, ikaw ang ilaw at aking gabay. Narito ako, handang sumunod sa iyo. Buong buhay ko'y iniaalay sa iyo. Sa iyong pag-ibig, ako'y maglilingkod. Sa iyong kalooban ako'y tutugon. Ikaw lamang ang susundin ko. Kapag mahina ang aking loob, ikaw ang lakas na aking sandigan. Sa bawat araw na iyong kaloob, pag-ibig mo'y aking isasabuhay. Narito ako, handang sumunod sa iyo. Buong buhay ko'y iniaalay sa iyo. Sa iyong pag-ibig, ako'y maglilingkod. Sa iyong kalooban ako'y tutugon. Ikaw lamang ang susundin ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingan buhat sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi ka magiging masaya kung palaging meron kang kondisyon para sa iyong tuwa, para sa iyong saya. Tigilan mong sabihin na magiging masaya lang ako kapag. Alisin mo na yung kapag. Ang sabihin mo, pagdasal mo, masaya ako. Period. At ano dapat ang maging tunay na ugat, tunay na dahilan ng ating tuwa at saya? Ang Diyos. Dahil kung naniniwala ka na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, lahat ng pinagkakalob niya sa iyo ay para sa iyong ikabubuti, para sa iyong ikatutuwa. Ano ang kabanalan? Ang kabanalan ay hindi lang yung paggawa ng mabuti. Ang kabanalan ay pagpili na maging masaya sa gitna ng ating mga malulungkot na karanasan. Ang kabanalan ay pagpili na maging masaya sa gitna ng ating mga pagdurusa. You always have a choice. And what is the best choice? It is the choice to be happy always. Huwag mo sanang ipagpaliban ang iyong tuwa. Sayang ang oras. Sayang ang buhay.
kaya mong maging masaya. Hindi bukas, hindi po sa susunod na buwan, hindi sa susunod na taon, kaya mong maging masaya ngayon. Kaya nga, kapatid, yan ang ulit-ulitin nating pagdasal ngayon. Lord, I pray and I choose to be happy today. Despite of what I am experiencing, despite of my problems and challenges, I choose joy. I choose happiness today. May magpatulong tayo kay San Lorenzo, magpaturo tayo sa kanya, mas mahirap yung kanyang pinagdaanan. Sana siya maging inspirasyon natin. Kung nakayanan ni San Lorenzo sa gitna ng kanyang pagdurusa, kaya mo din sa tulong ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Panginoon.